Ang gitnang silangan ay naghahanda para sa bagong yugto ng digmaan. Sa White House ngayong araw, opisyal na inanunsyo na ang koponan ni Donald Trump ay nagsagawa ng huling talakayan tungkol sa mga bagong pag-atake laban sa Iran. Naniniwala ang Washington na makakatulong ang bagong pag-atake ng misail laban sa rehimen ng Ayatollah na protektahan ang mga nagpoprotesta mula sa marahas na pagsupil ng mga autoridad ng Islamikong Republika. Kasabay nito, si Donald Trump mismo at ilang matataas na opisyal na Republikano ay naghayag na tiyak na makikialam ang Estados Unidos ng Amerika sa sitwasyon sa Iran. At si Senador Lindsey Graham ay nagsabi pa nga ng sipi, ang tulong ay paparating na. Ngayon, binabalita ng Amerikanong media ang paghahanda ni Donald Trump para sa bagong pag-atake sa Iran. At dito ko ipapaalala na noong Hunyo 2025 sa panahon ng 12 araw na digmaan mula sa pampublikong pag-uusap hanggang sa aktwal na pag-atake sa Iran ay lumipas lamang ang 3 araw. Ibig sabihin, ang pagsasagawa ng bagong pag-atake ay hindi halata. Pinapatunayan din ito ng katotohanang ang mga puwersa ng depensa sa Israel ay agad na inilagay sa mataas na antas ng kahandaan sa labanan. Bukod pa rito, iniulat na ang Israel ay kasalukuyang naghahanda ng bagong operasyong militar sa Gaza Strip kasabay ng posibleng paghina ng Iran. Sa Tehran, samantala, ay nagmobilisa rin ng lahat ng puwersang militar at ng Islamic Revolutionary Guard Corps. Nagbabala ang Tehran sa United States at Israel na kung makikialam sila sa protesta sa Iran o aatake, handang gantihan ng Iran ang Israel at United States base sa rehiyon. Samantala, kitang-kita ang malinaw na pagkataranta sa rehimen ni Ayatollah. Mahigit 100 na ang kumpirmadong namatay at kagabi nagsagawa ng malawakang pag-aresto ang rehimen ni Ayatollah sa mga nagpoprotesta. Pero hindi nito napigilan ang mga protesta. Ngayon, umabot na ito sa halos 200 lungsod sa Iran. Mas madalas ng armado ang mga nagpoprotesta. Ako si Alexei Petrovich. Talakayin natin ng sabay ang mahirap na paksang ito. Pero bago tayo magsimula, hinihiling ko na mag-subscribe kayo sa channel na ito, mag-like at mag-iwan ng kahit anong komento sa episode na ito. Malaking tulong ito sa pagpapalaganap ng content sa YouTube at lubos akong magpapasalamat sa inyo para rito. Mag-subscribe din kayo sa aking Telegram channel na Pechi News gamit ang link sa video description. Doon namin agad inilalathala ang mga balitang natatanggap. Sisimulan ko ang episode na ito sa pinakabagong balita sa mga protesta sa Iran. Matapos ideklara ng mga autoridad ng Tehran na terorista ang mga nagpoprotesta, nagsagawa ang mga autoridad ng Iran ng raid kagabi at inaresto ang ilang mahahalagang kalahok sa protesta nitong 2 linggo. Nagbabala ang hepe ng pulisya na ang mga lumalabag sa batas ay mahigpit na paparusahan. Nauna nang binalaan ang mga nagpoprotesta, paalala ko lang, ng parusang kamatayan. Idagdag ko rin na noong 2025, nagpatupad ang rehimen ni Ayatollah ng pinakamataas na parusang kamatayan sa kasaysayan ng bansa. Ang bilang ng mga nasawi dahil sa mga protesta ay opisyal na umabot na sa hindi bababa sa 116 katao at halos 3,000 na ang naaresto. Nag-uulat ang pambansang telebisyon ng Iran ng mga nasawing puwersa ng seguridad, ipinapakita ang kontrol sa bansa at hindi binabanggit ang mga namatay na demonstrador na tinatawag nilang mga terorista. Hindi sila binabanggit, sinasabi lang kung ilang basij o sundalo ng Islamic Revolutionary Guard Corps ang napatay. Gayunpaman, inamin din ng pambansang media ng Iran na nagpatuloy ang mga protesta hanggang Linggo, na may mga demonstrasyon sa Tehran at sa malaking lungsod ng Mashhad sa Hilagang Silangan. Kasabay nito, nagbabala ang kataas-taasang pinununo ng Iran na si Ayatollah Ali Khamenei tungkol sa nalalapit na mga pagsupil sa kabila ng mga babala mula sa Estados Unidos noong Sabado. Noong Enero 10, mas pinatindi ng rehimen ang mga banta. Partikular, sinabi ng pangkalahatang taga-usig ng Iran na si Mohammad Mavahidi Abdollah Azad na ang sinumang sasali sa mga protesta ay ituturing na kaaway ng Diyos na pinarurusahan ng kamatayan. At narito ang isang sipi mula sa pangkalahatang taga-usig ng Iran. Kahit ang mga tumulong sa mga rebelde ay pananagutin, dapat agad na magsampa ng kaso ang mga taga-usig at ihanda ang mga batayan para sa paglilitis sa mga nagtaksil sa bansa at nagdulot ng kaguluhan at nagnanais ng dayuhang pamumuno sa ating bayan. Ang proseso ay dapat isagawa ng walang awa o simpatiya. Noong Huwebes, Enero 8, pinutol ng rehimeng Iranian ang internet at international na tawag sa buong bansa. Lalong lumalaki ang pag-aalala na ang malawakang pagkawala ng internet
ay magbibigay daan sa mga puwersa ng Iran na magsagawa ng madugong panunupil. Tulad ng nangyari noong pinigilan nila ang iba pang mga alon ng demonstrasyon. Malalaman ito ng labas na mundo sa huli. Mukhang ang lawak ng mga bagong kaguluhan na sumiklab sa Iran ay nagiging pinakamalaki mula noong mga demonstrasyon noong 2009. At ayon sa ilang mga analista, ito raw ang pinakamalaking protesta mula noong mapatalsik ang Shah noong 1979. At sa puntong ito, ipinahiwatig ng administrasyon ni Donald Trump na tapos na ang pakikipaglaro sa rehimen ng mga ayatollah. Si Donald Trump mismo ang unang nagsalita. Narito ang sinabi niya, "Nais ng Iran ng kalayaan marahil higit kaysa dati at handang tumulong ang Estados Unidos." Pagkatapos, sinabi ni Senador Ayatollah Lindsey Graham, isang Republikano, sa mga Iranian, "Malapit nang matapos ang inyong bangungot. Ang inyong tapang at determinasyon na wakasan ang inyong pang-api ay napansin ni Trump at ng lahat ng nagmamahal sa kalayaan ng pananalita ni Trump. Ang Make Iran Great Again ay sumisimbolo ng tagumpay ng mga nagpoprotesta laban sa rehimen ni Ayatollah. Dahil hindi magiging dakila ang Iran sa ilalim ng pamumuno ng relihiyosong rehimen." At sa huli, makahulugang idinagdag ni Graham na ang tulong ay paparating na. Pagkatapos nito, bumaha ng impormasyon mula White House sa American media. At bilang isang mamamahayag, masasabi kong ito ay mga sinadyang paglalabas ng impormasyon na hindi na nila tinatangkang itago, ngunit hindi pa dapat inilalantad sa publiko sa ngayon. Kaya nga, sa White House, sinabi nila na naipaalam kay Trump ang tungkol sa mga bagong opsyon ng pag-atake militar laban sa Iran. Dahil pinag-iisipan niyang tuparin ang banta niyang salakayin ang Iran bilang tugon sa pagsupil sa mga protesta. Binanggit na hindi pa nagdesisyon ng pinal si Trump, ngunit ayon sa mga opisyal, seryoso niyang pinag-iisipan ang posibilidad na aprubahan ang pag-atake. Bilang tugon sa pagsupil ng rehimeng Iranian sa mga demonstrasyong dulot ng malawakang hindi pagkakasiya sa ekonomiya. Ayon sa mga pinagkukunan, binigyan si Trump ng ilang mga opsyon, kabilang ang pag-atake sa mga sibilyang pasilidad sa Tehran. Nang diretsahang tanungin ng mga mamamahayag tungkol dito, sinabi sa kampo ni Putin na dapat seryosohin ang pahayag ni Trump na handa siyang tumulong sa mga nagpoprotesta. Babanggitin ko ang sinabi ni Trump, handa ang Estados Unidos na tumulong. Matindi kong sinabi na kung magsisimula silang pumatay ng mga tao, makikialam kami, bibigyan namin sila ng matinding dagok kung saan masakit. Hindi ito ibig sabihin ng pagpapadala ng sundalo, kundi isang malakas at masakit na dagok. Iniulat na rin ito ni Belom ngayon. Ang kalihim ng Estado ng Amerika na si Marco Rubio ay agarang nakipag-usap sa telepono kay punong ministro ng Israel na si Benjamin Netanyahu noong Sabado. At pagkatapos ay maikli niyang isinulat na sinusuportahan ng Amerika ang mamamayan ng Iran. Kalaunan, sinabi ng mga source sa White House na maaaring naghahanda ang Amerika ng pag-atake sa mga base ng corps ng mga tagapagtanggol ng Islamikong Revolusyon dahil sila ay kasali sa pagsupil ng mga protesta. At ngayon ay nalaman na agad na ang mga komander ng sandatahang lakas ng Amerika sa gitnang silangan ay nakatanggap ng utos na palakasin ang mga posisyon ng militar at ihanda ang depensa para sa posibleng mga ganting atake mula sa Iran. At ayon sa mga eksperto, ngayon ang pinakaangkop na sandali para umatake sa rehimen ng mga ayatollah. Bakit ganoon? Noong Enero 10, inihayag ng sandatahang lakas ng Iran ang kanilang planong sumali sa pagpigil ng malawakang protesta. Nangako ang mga militar ng Iran na matatag nilang ipagtatanggol ang pambansang interes. Inakusahan ang estratehikong infrastruktura at ari-arian ng Estado. Pagkatapos ay inakusahan ang Israel at mga grupong terorista sa pag-oorganisa ng kaguluhan at nangakong pipigilan ang mga sabwatan ng kalaban. Habang inuubos ng rehimen ang lakas sa pagpigil ng protesta, mababawasan ang kakayahan nitong tumugon sa pag-atake. Kasabay nito, nagbabala ang Tehran sa Estados Unidos at Israel na hindi katanggap-tanggap ang anumang pakikialam sa mga pambansang protesta sa Iran. Ayon sa tagapagsalita ng parlamento ng Iran na si Galibaf, ito ang kanyang pahayag. Kung umatake ang militar ng Estados Unidos, ang kanilang mga nasakop na teritoryo at sentrong militar at transportasyon ay magiging lehitimong target namin. Maaaring gumawa ang Tehran ng preemptive na aksyon laban sa banta bilang bahagi ng lehitimong depensa sa sarili. Hindi lang kami naglilimita sa pagtugon pagkatapos ng pag-atake. Eksaktong sa oras na ito
Itinaas ng Israel ang kanilang alerto kasabay ng balita na maaaring makialam ang Estados Unidos sa mga kaganapan sa Iran. Ayon ito sa ulat ng Reuters, na tumutukoy sa 3 opisyal ng gobyerno ng Israel na lumahok sa mga huling konsultasyon tungkol sa seguridad. Wala pang sino man ang naglalabas ng mga detalye. At dito mahalagang banggitin na hindi napansin ang balita na 4 na araw nang nagpapadala ang Estados Unidos ng 12 dosenang mga eroplano para sa air refueling at mabibigat na military transport sa gitnang silangan. Ang mga eroplano ay inililipat mula sa mga base ng Amerika na matatagpuan sa Estados Unidos at sa teritoryo ng United Kingdom. Sa kabilang banda, isinulat ng pahayagang Times na mula noong nakaraang Sabado, isang fleet na binubuo ng hindi bababa sa 14 na transport aircraft na C-17 Globemaster at 2 mabigat na armadong helicopter na AC-132 ang lumapag sa 3 base ng Royal Air Force sa Suffolk at Gloucestershire. At dito, mahalagang maunawaan na ang pag-atake ng Estados Unidos sa Iran ay maaaring maging biglaan, kahit na may malawakang paglilipat ng mga eroplano. Kaya lumilitaw ang tanong, bakit tila walang masyadong nagbibigay pansin dito? Dahil napansin ng maraming eksperto na kagabi, muling inatake ng Estados Unidos ng Amerika ang mga puwersa ng Islamic State of Iraq and Syria sa Syria, pati na rin ang paglilipat ng mga eroplano. Iniuugnay ito sa mga operasyon sa Syria, hindi sa paghahanda ng pag-atake sa Iran, ngunit posible ring mapanlinlang itong galaw. At kung manghihina ang Iran matapos ang pag-atake ng Estados Unidos at mga protesta, ito na ang pinakaangkop na sandali para tapusin ang mga puwersa ng Harakat al-Muqawama al-Islamiyah sa Gaza Strip. Baka iyon din ang iniisip ng mga estratehista ng Israel. Sa Israel, inanunsyo na may plano na ang hukbong sandatahan na muling simulan ang matinding labanan sa Gaza Strip ngayong Marso. Sa senaryong ito, inaasahang magkakaroon ng opensiba sa Gaza para palawakin ang teritoryo ng enclave sa ilalim ng kontrol ng Israel. Hindi posible ang operasyon kung walang suporta ng Estados Unidos na tagapamagitan sa usapang pangkapayapaan. Ngunit ang mga usap-usapan tungkol sa paghahanda ng bagong opensiba ng Israel Defense Forces ay lumitaw matapos ang kamakailang pagbisita ni Netanyahu sa Washington. Kaya sa mga susunod na araw, maaaring maraming magbago sa gitnang silangan. Dito ko muna tatapusin, mga kaibigan. Kung naging interesante at kapaki-pakinabang sa inyo ang episode na ito, maaari ninyong suportahan ang channel na ito sa YouTube sa pamamagitan ng kahit anong donasyon. Maaari kayong sumuporta gamit ang mga link, detalye sa video description o QR code sa screen. Lubos ang pasasalamat ko sa inyong suporta. Yun lang po, ingatan ninyo ang inyong sarili. Paalam sa lahat.